Mabuti na lang at meron pa tayong senador na talagang tutok sa mga problema ng masang Pilipino. Ang tinutukoy ko po ay si Senador Rapi Tulfo. Alam nyo yung kanyang kawang gawa, pagmalasakit sa mahirap, tuloy-tuloy pa rin po. Isa po sa mga nadiscover at pinatawag pa niya sa hearing dun sa Senado ay yung pong nangyari sa isang pabrika o company dyan sa Valenzuela. Isang korporasyon, WL Food, ano ba yun? Basta isang company na hindi po tama ang pagtrato sa kailang manggagawa. Maliit na sweldo, sobrang haba ng trabaho. Okay? Minimum lang ang sweldo, yung iba wala pa nga, pero pinagtatrabaho ng 12 hours. Kaya nga kanyang binulabog yan at pati ang Department of Labor and Employment tungkol dyan. Nasanay maproteksyonan ang mga manggagawa. Alam nyo si Senador Tulfo, siya yung tumutulong sa totoong mga mahihirap na manggagawa, driver, at yung mga marginalized sector na talagang nangangailangan ng tulong. At dahil dyan, umaasa siyang magbabago ang buhay ng mga manggagawa dyan sa Valenzuela na nagreklamo sa kanya at marap doon sa hearing sa Senado na nadiscover nga na sobra ang haba ng trabaho sa 12 hours, napakaliit na sweldo. Okay, meron pa akong isa na iparating din sa akin ito ng aking followers dyan sa Occidental Mindoro. Meron pong mga barko doon sa Occidental Mindoro na naghahakot 24 hours o araw-araw ng mga laman dagat o buhangin o kung ano man ng mga malaking barko na hindi po na ipatigil ng DENR. Walang ginawa ang DENR, national and local sa Mindoro sa nakalipas na mga araw. Pero inilapit po ng mga taga Mindoro kay Senador Rapi Tulfo. Inaksyonan po ng senador at sa ngayon natigil na. Naipatigil po yung mga paghahakot ng mga barko kung saan nagagaling. Kung saan galing mga barkong yan na kumukuha ng buhangin o laman dagat kung anumang meron dyan sa karagatan sa Occidental Mindoro, naipatigil. Kaya tuwan-tuwa kasi apektado po yung mga mamamayan sa Mindoro. Yung kailang paghahanap buhay, proteksyon kung sakali na magkaroon po ng mangyari sa karagatan. Yun ang kailang pinangangambahan. Pero sa mabilis na aksyon ni Senator Tulfo, Rapi Tulfo ay naitigil po yan. So yun yung pagpapatunay na meron pa tayong senador na nakatutok sa ganitong isyu na tila napabayaan na ng ibang opisina ng gobyerno at ibang politiko. Kung hindi umaaksyon ang ibang mga local official ng bansa o anuman, ay nandyan po si Senador Rapi na siyang tumutulong. Kaya ako man po naniniwala sa kanyang ginagawa dahil malaking tulong. Kahit siya'y senador na ng Republika, pero ang kanyang pagmamalasakit ng totoo sa mahirap, marginalized sector ay nandyan pa rin. Kaya kayo pong mga kababayan natin na meron kayong problema na sa palagay nyo hindi na aaksyonan ng kung sino man, nandyan po si Senador Rapi na tutulong po sa inyo. Okay, huwag kayong mawala ng pag-asa. Meron pa hong taong totoong nagmamalasakit kaya sabi ko marginalized kasi yung mahihirap, yan yung marginalized sector. Driver, manggagawa, mga simpleng mamamayan na walang proteksyon, simpleng mamamayan biktima na walang malapitan, si Senador ang binalapitan at natutulungan sila. Kahit saan lugar dyan, Luzon, Visayas, Mindanao, kahit kayong mga OFW o mga Pilipino sa abroad. Tutulungan kayo kasi sa kanyang mga programa sa radyo at telebisyon, ng kanyang mga staff, siya mismo, pag may oras, at yung kanyang mga trabaho sa Senado, yung kanyang mga komite, vice chairman ng komite, na kanyang ginagamit para mabulabog at maaksyonan ang mga problema ng masang Pilipino. Ayan po ang galaw ni Senador Rapi. Maganda po yan. Tulungan natin. At alam ko magpapatuloy yan. Kahit na dito sa pagdating ng 20 Congress, dahil si Senador Rapi ay hanggang 2028 pang senador yan. Nakakalahati pa lang, 3 years pa lang. Tuloy-tuloy po yan. So, yan ang tamang galaw at pagtulong. Mabuhay ka, Senador. Sana all, sana lahat ganon. Abangan natin. Any comment, reaction sa ating mga kabayang may problema at natutulungan. Okay? Sunod na ating pag-usapan. Ito hong papalapit na 19 Congress, patapos ng 19 Congress at palapit na 20 Congress, mas marami pa hong dapat gawin. Na mga maaaring nakakalimutan ng ibang national official ng bansa, maraming problemang nababaliwala,
tapos na po ang eleksyon, kailangan ay pumukus na sa mga trabaho. Okay? Huwag kayong masyadong paapektuhan sa pamumulitika ng iba. Tuloy lang ang buhay. Tuloy lang ang trabaho. Kung ano man po ang mga balitang pinag-uusapan, parte ng demokrasya, pero kung lalampas sila doon at makakasama sa kapwa, pwede na kayo magreklamo, pwede nyo kasuhan. Pero abangan natin ang mga nangyayari. Patuloy na ginagawa ni Pangulong Marcos at ng mga opisyalis ng gobyerno na mayroong pagmamahal at loyalty sa Pangulo at sa taong bayan ang lahat. Pang-ekonomiya, seguridad, trabaho, pagkain, ayuda at iba pa. Masyado lang hunapo-politika ng iba. Pero dahil tapos ng eleksyon, ang next election ay barangay na lang. Ang sunod na eleksyon sa 2029 o 2028, presidential na yan. Tapos na ang term ni Pangulong Marcos. Kaya ang itong natitirang 3 taon ay sama tayong itaguyod ang para sa lahat. Ako naman bilang mamamahayag, bilang political vlogger, bilang membro ng traditional media, ay lahat po ay ating tatalakayin dito at paparating natin sa inyo. Yan po yung aking obligasyon. Wala akong authority na kung anong gawin doon sa mga problema. Ang atin ay talakayin, iparating sa kinaukulan at isiwalat natin ang mga problemang hindi naaaksyonan o problemang binabaliwala ng mga kinaukulan sa gobyerno. Pero kung merong tumutulong, merong umaaksyon, ayun po yung ating ibabalita at magandang pagkakataon yun. In other words, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kung kayo man ay dismayado sa performance ng gobyerno, dismayado kayo sa sobrang politika sa ating bansa, dismayado kayo sa ibang mga politician na parang mabagal ang galaw o kung sino man, tuloy pa rin po ang buhay. Huwag kayo masyadong paapekto. Kung estudyante, mag-aral ng mabuti. Kung nagtatrabaho, magtrabaho. Kung negosyante, negosyo lang. After all, tayo po'y Pilipino. Dapat nagkakaisa pa rin. Nagmamahal ang mamalasakit sa ating bansa. Walang ibang magmamalasakit. Dati sinabi ko na ito, kung hindi tayo bilang Pilipino dito sa ating bansa. Okay? Dahil yung pagmamalasakit ng iba, maaaring ng ibang lahi, ng ibang bansa, baka may interest or business interest lang. Pero tayo mga Pilipino, kasama ang OFW, kasama ang mga Pilipino nasa abroad, hindi lang sa Luzon, Visayas, Mindanao, going 115 million na tayo. Marami tayong Pilipino. Maraming kabuhayan dito, maraming dapat gawin at magagawa. At huwag tayong mawawala ng pag-asa. Kung ano man ang ginagawa ng ating gobyerno, pagkukulang, punuan natin. At kung meron lumalabag sa batas, ireklamo nyo at meron naman pong rule of law na pinapairal. Hindi pwede hong abusuhin. Kahit sino, pagka umabuso, merong pananagutan. Ayan po yung ating idinidiin. Okay? Yung mahihirap, simpleng mamamayan, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kung inaagrabyado kayo o napapabayaan kayo, magsalita kayo, walang masama na sabihin kung ano ang totoong nangyayari sa inyong kapaligiran, sa inyong bayan, sa inyong probinsya, at kung saan man iparating sa mga kinaukulan. Please like, share ng ating mga pinag-uusapan dito.